Sa pagpapatuloy ng serye ng special reports ng GMA News Research sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kandidato sa pagkapangulo, binusisi naman namin ang kanilang mga idineklarang yaman. Lahat po sila ay nagdeklara ng mana. Kabilang po rito ang mga lupain, bahay at pati na mga sapi o shares of stock sa ilang kumpanya. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Sa 5 presidentiables, pinakamalaki ay idineklarang mana ni Senador Grace Poe base sa kanilang mga Statement of Assets and Liabilities. Sunod si dating DILG Secretary Mar Rojas. Pumangatlo si Senador Miriam Santiago. Kasunod si Mayor Rodrigo Duterte at si Vice Presidente Jejomar Binay. Whether very rich or very poor, one could be decent, no? Pero yun nga, may problema yan. Yan ba'y galing sa weteng, galing sa drug lord. Otherwise, ba'y sinuwerte kang mayaman na magulang. Mahigit kalahati ng bilan ng mga real estate property ni Poe ay galing sa mana. Mayroon din siyang namanang shares of stock sa dalawang kumpanya na aabot ng halos 10 milyong piso. Detalyado mga SALN ni Senador Poe pero may ilang impormasyon lang na hindi magkatugma. Ang 11 bahay, lupa at gusali sa Metro Manila at sa Rizal na ipinamana daw ng kanyang amang si Fernando Poe Jr. Unang sinabi ng senador na naging kanya noong 2008. Pero kalaunan, napalitan ng 2004 ang petsa. Ang lupain naman sa Bataan na unang nakadeklarang binili noong 2010, nakadeklara ng mana sa mga sumunod na SALN. Paliwanag ng senadora, nagpalit daw kasi ng proseso sa pagsagot sa SALN. Lagpas sa kalahati ng aking ari-arian ay talagang from inheritance. Ngayon, nung sinabi nung bagong procedure ng SALN na by inheritance yon, separate sheet yon, kaya nandun na talaga nakalagay. Wala naman. At saka most of the time, yung mga properties na na-acquire was even before I was in government. Sa panayam namin kay dating Senador Sagisag, sinabi niyang maaari naman daw magkaroon ng mga pagbabago sa mga deklarasyon sa SALN. Under Section 10 of Republic Act 6713, may review and compliance procedure. Kaya pag ikaw nasilat, nagkamali, you are to be given an opportunity to correct. Walang problema yon. 2 lang sa 13 na dineklara mga lupa ni Binay ang nakalista sa Minana base sa mga SALN niya mula pa noong 1989. Pero sa panayam ng DZBB sa Vice Presidente, etong sinabi niya. Karamihan ho ng aking real estate properties ay ito ho namana ko sa aking magulang. Paliwanag ng kampo ng Vice Presidente nang sabihin ni Binay na karamihan ng ari-arian niya ay mana. Maaaring tinutukoy niya hindi ang bilang ng mga ari-arian kundi ang land area ng mga ito. Si Mar Rojas, mahigit 35 million pesos ang real estate properties ay mana raw nila ng kanyang asawa na si Corina Sanchez. 22 sa 32 na business interest si Rojas ay nakadeklarang from the estate of Gerardo Rojas, ang kanyang ama na dating senador. Hindi nakasaad ang halaga ng mga ito. Sa deklarasyon naman ni Senador Miriam Santiago sa kanyang 2014 SALN, 8 sa nakalistang 12 real estate properties ay minana daw niya at ang kanyang asawang si Narciso, pero hindi sinabi kung kanino ito namana. Si Mayor Rodrigo Duterte naman nagdeklara noong 2004 at 2005 ng 2 minanang lupain sa Davao City. Pero nailipat na daw niya mga ito sa pangalan ng kanyang dating asawa at mga anak. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.